Oh, dito, COA failed to specify. Oh, ayan na, COA failed to specify confidential activities funded by cash advance. Oh, pakinggan natin to. Tell us, Mr. Witness, what were your findings, if any, in relation to the audit of the Office of the Vice President's fourth quarter confidential funds liquidation? Yung audit po ng confidential fund ng fourth quarter of 2022 of the OBP disclosed that, una, yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po Oh, malinaw ha? Hindi compliant. Ibig sabihin, nagpakita sila ng dokumento, hindi satisfied yung BIR. Nililiquidate nila. Pag nililiquidate mo, ibig sabihin, ginamit mo, hindi mo ninakaw. Ha? Klaro yun ha, ginamit, hindi ninakaw. indicate ng OBP yung kanilang specific O nga naman, kaya pala sinasabi ni Kapunan na ang dilim. Ang dilim ngayon, walang, ganun nagpapakulay. Napakadilim, ba't ganon? Ano nangyayari? confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. So una, hindi compliant ang physical and financial plan ng Office of the Vice President. Opo. And under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila. Oo, sabi ni Diego Latigo, paggabi pala makulay. Hindi. Mas makulay sa umaga. Sa umaga na toilet. Ng kanilang cash advance. Your Honor, for easy reference, we are flashing these particular portions of the document being referred to by the witness. Ano pa, Mr. Witness? Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Can you remind us, ano-ano itong mga dokumento na dapat sinubmit ng Office of the Vice President? Ay, salamat. Salamat naman. At buti na lang nandito si Uncle's Rides. Uncle's Rides dyan sa Canada. Mabuhay ka, Uncle's Rides 2151. God bless you. Liquidate for confidential funds. Under the Joint Circular 2015-01, yung documents po na dapat isubmit ng agencies concerned po ay una yung kanilang liquidation report as proof of the liquidation. Pangalawa ay yung kanilang mga documents na ginamit nila sa grant ng cash advance which include Ayan na, si Sakura-chan. Ay, si Sakura-chan, talagang malupit yan. Ha? Good morning, Boss Dada. Naka-live po pala kayo. Oo. Alive na alive, Sakura-chan, dyan sa Amerika. Hindi magpapatalo mga Amerika sa Canadian? Oo, mga Amerikano yan eh. the disbursement voucher, yung cheque, yung obligation request, yung physical and financial plan, at yung kasama din po yung accomplishment report ng agency, quarterly accomplishment report at yung proof of submission to the Office of the President, the Senate President and the Speaker of the House, yung certification po ng accountable officer on the utilization of the confidential fund, yung designation ng special disbursing officer in case the head of the agency ay hindi po yung SDO, yung specimen signatures po noong signatories ng documents, yung fidelity bond po, yung certification from the agency accountant na walang unliquidated cash advances, yung SDO. At yun po. At sinabi mo earlier na At yun ito, po pala yung documentary evidence of payments. so these are the documentary evidence required. Sinabi Ayan na, sabi dito, hindi daw na specify hindi daw na specify ng Office of the Vice President yung confidential activities. Hindi talaga pwede, confidential nga. Sino ka? Sino ka para sabihin ko sa'yo yung confidential activities namin? Hindi pwede yun. Confidential nga eh. Di sana hindi nagtinawag na confidential funds yan. Public funds na sana tinawag dyan. Kaya ang confidential funds yan, dahil gagamitin yan sa mga confidential activities. When you say confidential activities, hindi mo pwede malaman yun. Merong level of clearance para magkaroon ka ng information patungkol dito sa mga transaksyon na ito because it's confidential. At hindi pwede at walang kapasidad ang COA na mag-audit ng mga confidential funds. An 0032, maraming salamat sa iyo ha. Wala silang kapasidad na mag-audit, wala silang experience sa mga confidential activities eh. Wala ang dapat na na magsabi or dapat na mga nagsasalita dito patungkol sa mga confidential funds and confidential activities yung mga nasa intelligence community. Halimbawa, ako si intelligence ako sa ISAP. Paano nagliliquidate si ISAP? Kung paano mag-liquidate si ISAP, paano mag-liquidate si Inday Sara?
O ganito dapat ang pagliliquidate. Kasi ganito nililiquidate ni ISAP yung kanilang budget na confidential funds ng ISAP para sa mga kanilang intelligence gathering. O si Inday Sara, mali yung kanyang pagliliquidate. Yung may experience lang ang magsasabi na mali yung pagkakaliquidate niya, 'di ba? Jenny Park diyan sa diyan sa Korea. Good morning, Boss Dada. Kakapasok lang ng live, nakikinig lang o makinig ka lang para sumaya ang buhay mo, hindi ka maburyong. Yung mga yung mga marunong sa mga intelligence sila lang ang dapat kumbaga sila yung may reputasyon. Hindi competent ang COA na mag-distinguish whether mali ito or tama ito. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Earlier in your testimony that there were discrepancies and insufficiencies in this document submitted. Yes, ma'am. Ano pa ang observation mo, Mr. Witness? Yung pangatlo po, yung disbursement voucher po ay, yung approval portion ng disbursement voucher ay, actually yung, katulad nga po nung nasabi ko kanina, yung disbursement voucher, ang nakalagay na period covered ay calendar year 2022, which is inconsistent with the fiscal and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa fiscal and financial plan, yung cash advance ay 44th quarter of 2022. Ulitin natin na inconsistent. Is it reconcilable? Yes. Marami po. Marami ang mayroong notice of disallowance. Hindi lang po Office of the Vice President. Even the Office of the President, meron silang notice of disallowance. Remember, yung hindi pa binabayaran sa kanila, binigyan nila ng pera yung isang ahensya. Kasi yung ahensya na yun, hindi pa nila binabayaran yung Office of the President. May nahanap na ng COA kung nasan yung pera na yun hanggang ngayon. Hindi pa nakiklear ng Office of the President yun. Ito nga si Inday Sara, may pinapakita ng mga dokumento eh. Meron siyang inililiquidate. So, ibig sabihin, she's trying to settle it. Ang problema, hindi nga lang masatisfy itong COA. Thank you very much, Rukai Tsuji. Rukai Tsuji. Salamat sa iyo dyan sa Japan. Okay. Ano pa? Meron pa ba? Yun lang po, ma'am. Merong mga sanyamit rin sa yung mga acknowledgement receipts. Mr. Witness? Pwedeng pa ulit po ng tanong. Wala pa. Tangina niya. Nagtanong ka eh. Meron sinagot sa iyo, merong mga sinabintay sa iyo na acknowledgement receipt. Pakiulit po ng tanong. Wala pa. Ikaw sumagot eh. Tinanong mo siya. Pinaulit niya yung tanong. Tapos ang sagot mo wala pa. Hindi pa siya sumasagot ng wala pa, ikaw yung sumagot ng wala pa eh. Tangin lang yan, anong klaseng abogado to? Utsa yan. Ito ang pinagmamalaki ninyong abogado. Lutang. Ulitin natin. Mr. Witness? Pwedeng pa ulit po ng tanong. Wala pa. Ang saklap. Ito yung mga pinagmamalaki nyo sa amin. Mai-impeach si Inday Sara sa ganito, mali-mali. Ayan ang linaw-linaw Merong mga sanyamit rin sa yung mga acknowledgement receipts. Mr. Witness? Pwedeng pa ulit po ng tanong. Wala pa. Sa quarter na to, wala pa. Okay. Wala siya sinagot. Tinanong mo siya kung merong mga acknowledgement receipt na isinumiti sa'yo. Ang sagot niya, pakiulit nung tanong, ang tanginang yan, wala pa. Ang sagot mo, wala pa. Anong wala pa? Wala siya sinagot, wala pa. Ay, nantokwa to si engkanto rin yung utak nito eh. Ngayon, in the last page of this, Walang iya na yan Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga.
piling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan